Hello, I'm back again. Dahil nga nakagawa na ako ng short video or reels tungkol doon sa dapat natin tandaan bago tayo mag-start mag-affiliate sa Shopee. So, ang isi-share ko po sa inyo ay galing mismo sa Shopee app. Gusto ko lang naman mag-share bilang ako baguhan din sa pag-affiliate. At feeling ko marami din sa inyo ang nagbabalak na rin mag-affiliate. So, gusto ko lang naman makatulong kahit papano para ma-avoid na natin yung mga future problems pagdating sa pag-affiliate, especially sa commission, and para maiwasan nga natin na matag tayo as fraud or kung ano pa man. So ipakita ko na po sa inyo dito sa video na to kung ano yung mga bagay na dapat nating tandaan at dapat iwasan. I hope makatulong po. Spam, fraud, and blacklist guidelines. So ito yung mga dapat natin iwasan para hindi tayo matag na spam or fraud. So, number 1, affiliate link product that does not match your post's content. So, ito yung mga clickbait. Iba yung pinupost sa nakalink na product. Para lang, minsan kasi gusto lang natin makakuha ng attention. So, iba yung pinupost natin sa nakalink na product. So, ano yan? Parang panloloko yan. So, bawal yon. Kasama na rin daw dito yung pagpo-post ng mga illegal activities, kagaya ng mga gambling, tsaka yung mga obscene materials or mga kalaswaan. So, ang pangalawa naman ay daily affiliate link spamming. So, spamming, ibig sabihin, parang nagpaulan na tayo ng post ng link natin sa Shopee. So, yung sunod-sunod. Ito nga nakalagay parang more than 30 per day. So, tayo niyan, matatag tayo or yung post natin as spam. So, hindi pwede yun. Ito naman, number 3 is posting links daw sa inappropriate channels. Like, kunyari, yung mga sikat na, na mga influencer, tapos may mga video sila, magko-comment tayo doon. Tapos ang i-comment natin yung mga link natin. Hindi pala pwede yun. And lastly, itong number 4, using your own affiliate links for personal purchase. So marami tayong nagkakamali dito. So ginagamit natin, dahil mga buyer din tayo at the same time sa Shopee, ang ginagawa natin, kung ano yung ginawa natin na link, doon din tayo bumibili. So hindi pala pwede yun. Or kahit hindi tayo mismo ang nagbili, pero asawa natin, anak natin, yung kasama natin sa bahay, doon sila nag-click sa link na ginawa natin, hindi rin pwede kasi makikita ng Shopee na same address lang tayo. So, dito naman tayo sa blacklist. So, hindi pwede ang mag-post tayo ng mga prohibited items. So, ano ba yung mga prohibited na items? Una, weapons, syempre, kunyari, baril, ganyan. And then, cigarettes. Hindi din pala pwede ang mga sigarilyo kasama na yung vape. And then, counterfeit goods like yung mga peke na mga produkto. Bawal po yun. And all types of milk formula. So for example, nakapag-post tayo ng isa sa mga prohibited na product or items. Dahil nga medyo bago pa tayo, hindi pa natin alam lahat ng mga rules. Ano ba ang gagawin natin? So, ang papagawa daw sa atin ng Shopee ay ipapa-remove kung ano man yung pinost natin. Prohibited items ordered daw ay hindi eligible for commission. So kahit marami ang nag-order sa link mo, kung prohibited items naman yun ay hindi ka magkakaroon ng commission. So yun lang po ang mai-share ko po sa inyo sa ngayon. Kung may gusto po kayong i-add, may kulang akong nasabi, i-try nyo lang po or i-type nyo lang po sa comment section para makatulong po tayo sa iba, especially sa mga matagal nang nag-affiliate. Kung may gusto po kayong i-share, feel free po to share dyan sa comment section. And kung may problem naman tayo sa Shopee or may mga questions tayo, meron naman pong help center yung Shopee and pwede rin tayo mag-chat sa mga support nila. So, yun. Thank you very much again and see you on the next one.